Welcome one and all to the Cine Geeks podcast, where movies, TV, and all things geek collide. I'm Angela, and I'm joined by our fabulous lineup of drag geeks to once again talk about Drag Race Philippines. So give it up for Norman. Hi everybody! Kamusta po ang lahat? I hope everybody's dry and safe. But if you want to get wet, listen to us. And also give it up for Mason, our kasani. Hi, everybody. I'm Mason. Maulan man. Tara, mag-init tayo at magkwentuhan. Masaya dito sa Cine Geeks. And mag-ingay ka naman ulit, Jello. Paano ba yung ingay? Kakagaling ko lang sa baha. So, welcome back to our podcast dito sa Cine Geeks for the drag show, whatever. Wow! Hi Tita Jacqueline Jose. Oo, Diyos ko. We're recording now during the typhoon. And we hope you are dry, as Norman said. And for today's pod, we're tackling episode 5 of Drag Race Philippines Season 2. Okay? But before we continue, a little housekeeping lang muna. We'd like to remind everyone who hasn't done so to follow our pod wherever you listen to podcasts like Spotify, Apple Podcasts, YouTube, and Google Podcasts. And set your players to automatically download so you don't miss out on our fun Cinegeek conversations. Also, please don't forget to follow us on Facebook, Threads, Twitter, and Instagram so you can join in on the fun. So, start muna tayo with how the episode started. So, Verushka Levels was eliminated last week. What can we say about that? Shabay-shabay? Deserve! Deserve na deserve. Word of the day yata nila yun, deserve. Deserve na deserve. Happiness. Oo nga eh. Ano namang masasabi ni Jello now na nagkatotoo na yung prediction niya? Madam Auring, magsalita ka. Finally. My manifestations are all but true. Actually, in character siya sa Jacqueline Jose, no? Finally. Oo nga. Oo. Hashtag vindicated yarn. I'm so happy. Masaya ako. Ang saya-saya ko. So, ayun, may konting chikahan after Verushka was eliminated, but we have 8 remaining queens. So, the episode, tayo'y mag... Ocho. Oops, copyright. Kailangan bigyan ng simulan na royalties natin yung yan. review natin. Baka ma-copyright pa tayo for this Sure. episode. Anong episode na ulit tayo para lang alam ng mga listeners natin? Episode 5. This is episode 5. Yes. This is episode 5 of the season 2 of Philippine Drag Race. Ayan. Okay, we start with the mini challenge. Their mini challenge is another Filipino party game, which is Trip to Jerusalem, or as they renamed it, Upuan Mo Ako. Grabe yung Yes. title. Naloka ako sa upuan mo ako. It's Trip to Jerusalem with a twist. O, diba? Nga eh. Alam mo, napansin ko dito, nagtanong pa si Mama Pao kung sino sa inyo ang umuupo at ang mga racers natin, proud and loud. Pero ang dami kong tawa dito talaga. As Truth. in, Ako din. nakadagdag pa yung outfit nila na body yadi. Oo Tawa-tawa ako nga. kay Hanabeshi. Ako gusto ko sana i-review natin pati yung outfit nila for this mini challenge. Kasi bukod sa game na Trip to Jerusalem na very remarkable or nostalgic for everybody, gusto ko ring i-showcase yung kanilang appreciation and interpretation of Body Yadi Yadi. Let's begin with Ovicant. Uunahan ko na kayong mag-comment. Si Ovicant, nung nakita ko, parang lumpiang buhay. Balat ng lumpiang buhay. Yun yung una kong nasulat. But, dadala niya yung brand niya, Spook pa rin naman. So, mukha siyang mommy, ganon.
Hindi talagang lumpia rapper, parang turo na naglalakad, lumpiang toge, basta lumpia rapper. Okay, next naman. Kay Matilda, what can you say, Mason? Actually, yung kay Matilda, parang medyo, parang ang fun-fun niya lang doon sa may, upuan mo ako challenge. Kasi parang lumabas yung pagka-demure niya doon, na parang, game siya, pero parang nag-hold back siya na very, very light. For me, Dalagang parang, Pilipina. sikip-sikipan pa rin yung peg niya doon. So, Kay Matilda, parang hindi naman body yadi. Sa akin, mukha siyang sasali ng gymnastic. True. Para siyang contestant ng Olympics, hindi nag-drag race. Pero, hindi na siya, siya yung unang natanggal. So, mini challenge slayer no more. truth. Actually, mga nagbubunyi ang sangkabaklaan sa loob ng workroom nung natanggal Natalo siya. siya. Tanggal siya. Oo. Yung favorite kong outfit dun sa Body Yadi Yadi, yung kay Katkat. Kay Katkat. Si Katkat kasi para naman sa akin, lakas makawawawi dancer. Ay, oo. Natural yung curves niya. Siya yung Siya yung panalo, diba? nanalo, si Captivating Katkat. Oo. Oo. Siya ang nanalo kasi God. ginamit niya yung kanyang kwadradong balakang. Balakang, oo. Walang laban si Ovi doon. Oo. Oy, wait lang. Bukod kay Katkat na nagustuhan mo, Angela, ano namang masasabi niyo para kay Didi Marie Holiday dito sa mini challenge na to? Ano yung outfit niya? Diyos ko, tawang-tawa ako Ano dun nga sa ba yung outfit ni Didi Marie Holiday. Kasi, di ba nga, body yadi-yadi. Tapos yung kanya talaga, parang sobrang, naku, grabe, parang papayang indang naman yung dinala mo dun. Actually, Diba? ako, para siyang office mate mong lasinggera na mahilig gumimik, tapos wala nang natatandaan after. Yun yung itsura niya sa akin. Siya na yung after office looks. Oo. How about Hulas you? na, no? How about you, Jello? Anong masasabi mo sa suot ni Mama Bernie? Mama Bernie. Actually, the rest of them, hindi na nagmarka sa akin. Pero safe, usual pa rin yung kanyang suot. Like, I don't know, para siyang, alam mo yung the usual na, ano ba, GR. Parang ganun yung dating sa akin. Na yung Entertainer na lang. Oo. How about you, Angela, for one of your favorites, si Arizona Brandy? Anong masasabi mo sa kanyang body yadi yadi outfit? Sa akin, akala ko matutuwa kayong lahat kasi on brand pa rin si Badet. Tapos, pag bukod sa kulay niya, akala mo nakainom na siya noong mga panahon na yun. Yun na nasulat ko din dito. Natural atang lasing yun. Oo. Parang kailan ba siya hindi mukhang lasing, di ba? Alam ko natuwa kayo kay Arizona Brandy, pero si Angela kanina na-mention niya na natuwa siya kay Hanabeshi. Sa akin, Hanabeshi was on brand, pero to a certain extent, she represented the parochial body yadi yadi. Again, on brand pa rin naman. Oo, yung mga bagong reband na mga na mga girl lalo. Maagang nilabas ang 13th month pay. Truth. May bagong braces din. Akala ko yung naka-receive ng ayuda. Eto na. Si Miss Jade. So, anong masasabi niyo sa kanyang body? Yadi. Alam mo, ito totoo. I would agree with your sinabi na parang predictable. Okay, parang makikita mo siya parang, ewan ko ba, kay madam, parang siyang lasing pa din na ewan, na parang in character pa rin siya, pero yung pag-portray na dun, parang hindi masyadong tumatak sa akin. Parang dumaan lang siya, parang ganun lang yung naging experience ko dun sa kanya, dun sa Upan Mo Ako Challenge. How about you, Angela? Ako naman parang two-piece, parang wala masyadong creativity. How about you, Jello? Well, nasanay na kasi tayo eh. Parang, it's her brand, pero nakakaumay na parang paulit-ulit. Siyempre, right. hindi I naman agree. kasi nating interest yung katawan ng katawan ng Miss babae. Kaya umay tayo. Ako napansin ko siya na masyado pa rin siyang revealing. Pero I agree with everybody na wala na bang iba. Yeah. Pero nagulat ako sa sinabi niya. Siya yung uupuan. Yun yung iba. Oo, ladyboy lang. Siya, parang power top bratzy doll. Yung Oo. kanyang Barbie top. Barbie top daw siya. Mm. Barbie top.
May ganun pala, no? Ngayon ko lang Oo. na-realize. Parang May na-motivate ganun. tuloy ako maging Barbie top. Charing. Oh my God, TMI. Charing lang. Ikaw magiging brown Barbie top Yeah. from the top. So yeah, anyways, yon, ang nanalo sa mini challenge was Katkat, and her prize was siya yung pipili ng roles para dun sa drag rusical, which is si Oo. Rena. Yes. Yan. Deserve naman ni Katkat kasi bukod sa siya yung nanalo, nalaglag din siya sa upuan, nakayapos habang nalalaglag. Truth. Tawang-tawa ako Pwesto dun. agad no? Ang swerte ni Madam. Sabi ko, parang gusto ko din sana kasi hindi pwede pala. Charing. May nanalo na sa pagkakadapa niya. Akala ko mababali yung leeg ng pit crew eh. Pero tingin ko nasaktan talaga si Katkat. Parang no joke kasi kahit si Mama Pao, he was able to rush to check kung ano nangyari kay Katkat. So again, congratulations Katkat, nanalo ka ng 20,000 pesos for the mini challenge, nalaglag ka at nakadali ka. Hashtag Winner na deserve. winner. Oo. Okay, so we move on now to the roles. So yan, nag-a-assign na sila ng roles. Miss Jade So was Princess Erica Mason. Ooh, How about that? you know, as a performer, looking at her performance, parang hindi niya masyadong na-execute yung movement na tinuro ng choreographer. Kasi that performance required a little bit more of parang drama, a little bit more of parang magandang ayos ng pitik ng mga kamay. Pero si Madam parang nilaro niya lang doon. Which was for me, I was waiting na sana ma-pull off niya. Though playful siyang tignan, pero nakulangan ako since musical siya. Parang kailangan yung projection mo, dapat dalang-dala mo yung tao. So, yun. Exactly. I agree with you. Anything to add, Jello? For Miss Jade So na character, she likes to perform to be Tampalpuke, di ba? The flounder. Kaya lang, natalo siya dun sa parang pinili ata ni Katkat si Bernie as Tampalpuke. Yeah, Though, it was Bernie. It was Bernie and Jade Oo. So. Oo. Sorry. So, pinili pala ni Katkat si Bernie as Tampalpuke. Well, kasi I think yung word na Princess Erica, I think that's a character. Minamatch lang ni Katkat to the looks of Miss Jade. So, however, as for the performance, hindi niya nagawa. For me, hindi siya na-execute ng maayos. As for someone na nagpa-perform na, no, so dry. For me, dry yung performance niya. She was just like, you know, trying to be giddy or bibo, pero hindi pa rin siya umepek. Not to mention, hindi niya na susundan yung other movements or yung tinuro nung coach. Mhm. And napaka-konti kasi nung parang screen time niya doon for that part. Hindi niya na-justify. Kumbaga, hindi siya nakabawi on that. Yeah. Norman? Well, for Miss Jade So's performance, kung titignan kasi natin, lumubog yung character, meron siyang solo. Pag may solo ka kasi, dapat aangkinin mo yung buong stage, aangkinin mo yung buong role, and you have to shine. You don't have competition. You have no excuse but to shine. Mhm. Okay, let's go now to Matilda. She was assigned the role of Catriona, which is a pretty small role. Okay, Norman, what are your thoughts? I think she chose it because she wanted to be safer. I think nga napaso siya doon sa pagiging bottom 2 last episode, at saka for having herself as one of the drag racers na nag-lip sync for your life. To me, it was a safe, yet kayang-kaya mo pa rin yung mag-shine kasi Catriona is no less but a Miss Universe. Hindi nga lang niya masyadong naibigay yung todo niya. Siguro kung ako siya, baka I did more catwalk or anong tawag ulit doon sa tawag ni Lava walk. Lava walk yun. Mas marami sigurong lava ang pinakain ko. Yes, just to add din, kasi 'di ba yung role na nakuha ni Matilda was part of that fantasy trio diva that I would call. Kasi this reminds me of parang Dreamgirls type of performance, parang kailangan mong maging equal doon, pero somehow meron kang sariling sparkle dapat na makita. Meron kang sariling spotlight na makita ng mga judges. And I was looking for that
parang time for her to showcase na, ito yung aking character. Though sinabi niya dun sa On Talk na parang nabigay niya yung kanyang sariling performance, pero hindi siya nag-stood out kasi tatlo sila magkakasama eh. So, dun sa mismong performance niya alone, parang nandun siya sa gilid na nga, hindi pa siya masyadong umeksena. So, I was looking for the earpiece ni Catriona sana, pero hindi ko yung nakita doon, na yung parang flag na earpiece. Tapos, yung earrings rather. Tapos, yung kanyang slit somehow. Parang for me, hindi siya Catriona personified doon sa performance niya. Agree. Jello. For me naman, it's like a repeat performance nung Snatch Game niya na si Sasa Girl. Strong yung dating ni Sasa Girl. And another strong personality na naman na si Catriona. Si Catriona kasi exuding with confidence siya. While yung performance ni Matilda was lacking confidence. Nasa gilid na nga siya, hindi pa siya alam mo yun, nung nagkaroon siya ng airtime, hindi niya minake use off to showcase paano siya maging Catriona. And I agree with Hal, with Maython, na hindi niya na-personify si Catriona. So, she had done otherwise nung role niya. Kinilig naman ako dun sa Hal. But anyway, ako naman, impression ko dun sa performance ni Matilda was, nagtataka lang ako, bakit siya naka-cardigan? True. Kasi parang hindi nakita yung figure nung lava dress dahil dun sa naka-cardigan siya eh. Tapos siguro nga, I agree with everybody na at least dapat in-exaggerate niya pa yung Catriona-isms. Kasi para mas ma-highlight talaga, especially sobrang small lang ng role niya, so she has to really stand out. But you're right, she chose to play safe. Alright, Yeah. since we're done reviewing Matilda, yung mga katabi ni Matilda ng lumabas, let's begin siguro with Arizona Brandy. Angela, ano ulit yung role ni Arizona Brandy? Arizona Brandy was Pia, and she is one of the three dun sa moment na kasama si Hannah Beshi and Matilda. To me, Arizona Brandy was still on brand. Mukha siyang mermaid na lasing. Lasing na nagyoyosi. Kasi siya yung nagbigay ng, sa kanilang tatlo, of course, si Hannah Beshi yung kanilang Reyna Kumhare. Pero si Arizona Brandy, kahit na mas significant or mas appealing yung role ni Hannah Beshi, meron siyang sarili niyang mga pakulo, nagbuga na naman siya ng usok, which is to me, that's something to highlight a small but yet significant role. Yes, I would like to add, tamang-tama yung sinabi ni Norman about it. Given the short time na dapat ipakita mo sa judges, kailangan makita na agad kung ano yung pwede mong ipakita, at naibigay yun ni Pia Abogada, di ba nga? Tapos parang Pia was, yung ginamit niya yung kanyang hairstyle ni Pia doon sa Miss Universe, yung kanyang style doon sa pagpasok niya doon sa last na yung kanyang gown. Tapos nung nakita ko siya, sabi ko, ay, winner. Alam na alam kong Pia siya. Tapos nilagyan pa niya ng parang Pia Abogada na character doon. So in terms of performance naman ni Arizona Brandy, nagustuhan ko yung facial expressions niya. Parang na hindi kailangan mo akong tignan, yung ganong klaseng attitude na when you're on stage, wait, tatlo kami dito, ako dapat mong tignan, ako dapat yung tutukan. Meron siyang ganong character, so which I really loved, at sana tuloy-tuloy niyang ibigay yun sa upcoming na mga performances niya. Ayun. Yung kay Arizona Brandy as Pia. So, hindi ko alam kung paano Pia works back. Worst back, okay. So, Pia Abogada as Arizona Brandy as Pia Abogada. If you would compare with Matilda, for me, hindi rin naman niya nakuha yung pagiging Pia. However, Arizona Brandy, as far as I've watched her, she always tries to infuse her own personality dun sa ini-impersonate niya or dun sa mga performances niya. So, hindi nabubura yung, Arizona Brandy to. This is the brand of Arizona Brandy. And kahit na nasa sides lang siya, hindi siya idle, hindi siya nakatayo lang. She was doing things na parang, I'm part of this. This is maganda. I'm still part of it. I make things beautiful. Parang ganun siya. So, another thing, Arizona Brandy really knows how to draw attention. Tama yung sabi ulit ni Hal, ni Maython, na kaya kanyang i-entice panoorin siya. That's
for Arizona Brandy. Hindi siya nagpapasapaw. I agree with you completely. Let's go now to Hanabeshi. Siya naman yung si Queen Tritona. Gosh. The fact na nandun siya sa gitna, kitang-kita mo na agad siya. At saka parang pinakita niya talaga na siya yung dapat sa gitna. In fairness naman kay Anabeshi this time, mas na-appreciate ko yung kanyang performance kasi in character siya. At saka meron siyang effective performance when she moves, when she lip syncs. Alam mo, on point yung bawat buga na. Kasi inaabangan ko yung lip sync nila eh. Kasi since this is a musical, I was waiting as well for how you're going to personify a character that's given to you. And she did it given the short period of time na meron siya. Sa kanya namang look, parang for me, may shine. May shine yung look niya, pero yung overall na styling could be improved naman. To me, the performance of Hanabeshi stood out kasi makeup on point. Costume, I don't know if it were binigay or provided by the staff, pero Hanabeshi really did well. Yung kanyang, lip line pa lang niya, ang nasulat ko actually sa aking kodiko ay very, very momshi. When we talk about momshi, yung former momshi natin, ang tawag natin ay Carla Estrada. Magandang araw po, Congresswoman. Medyo nadala po ni Hanabeshi ang inyong presensya at ang inyong aura sa pag-portray niya ng kanyang pagiging reyna. Face to face! Hanabeshi in this Rusical was one of my honorable mentions. Theatrical performance-wise, I was amazed, no? Kasi ang galing niya mag-lip sync, sakto, on point yung mga lip syncs niya, yung pagiging reyna sirena niya, reyna ng mga sirena. Ang galing na handle niya, kumbaga in character siya. For me, hindi ko na napansin masyado yung costume niya na if whatever it is. Pero swak na swak yung performance niya for me as Reyna. Even up to the end na nagsama-sama na sila. She handled it like a queen. Yeah, I completely agree. Actually, I wanna double down on what Jello said na sobrang on point niya mag-lip sync. I love how she opens her mouth. True. Kasi sobrang, yung pagka-exaggerated nung pag-pronounce niya ng lip sync, mas na-emphasize yung words na parang mas na lip read mo yung lip sync niya, 'di ba? She's a standout for me. Actually, isa siya sa mga nasa top ko nakalagay sa notes ko yan Okay. Now we move on to Ovi as Labas-chan. I think this is parang si Sebastian sa Little Mermaid. Yes, si Sebastian. Ito, another honorable mention for me. One of my tops din si Ovikant. No, kasi 'di ba the branding of Ovikant was usually this dark kid, no, yung spooky. But this time around, basta parang, I don't know if nagpa-perform na siya sa theater or whatever, pero para na siyang dati pang nagteatro. Yun ang labas niya sa akin. Ang ganda nung execution niya, the movements, very, very Sebastian the Crab. Hats off ako doon sa ginawa ni Ovikant din, or sa performance ni Ovikant sa Rusical. Very exact. I really agree with Jello that Ovikant performed so well. As in, to start the Rusical, tapos on as a character na male, na hindi spooky, ang galing ni Ovikant. Nilagay ko talaga dito sa notes ko, ang galing ni Labas-chan. Oo. Well, Little Mermaid is one of my favorite Disney movies or Disney stories, or may it be theater sa movies. So sa akin talaga si Sebastian, importante yan kasi yan yung sidekick ni Ariel. Tapos nagawa talaga, in fairness ni Ovikant, na maging si Sebastian, nalabas ang tiyan. Yun, ang galing niya doon. Pleasant siya. This time around, I have to congratulate Ovikant for being pleasant, unintimidating, very open, and it's like a butler welcoming everybody. Ganun yung appeal niya sa akin. Yes, correct. Oo. Friendly. Right.
Mason. Yes, actually, nung pagpasok pala ng spotlight sa kanya, so sabi ko, oh my God. Tapos yung mata niya bigla siyang, parang gano'n, kung taray. So, syempre, wala tayong live. So, na-imagine ko parang, nadadala niya ako right away. You know, she has this very good energy of affecting everybody. Tapos, yung performance niya, on point. Tapos, yung kanyang pag-lip sync doon, grabe. Tamang-tama lahat ng mga sinabi niyo kasi first time ko makita si Ovi na meron din pala siyang capability to perform. Not just only as a drag racer, but also as an artist. Or maybe one of these days, we don't know, he can perform already in a musical production. So, ang galing niya doon. Tapos, yung makeup, yung overall look niya, kuwang-kuha niya din. And for me, isa siya sa mga nasulat ko dito na top performers for the Rusical. Well done. Congratulations, te. Hindi ka na spooky. Winner na winner ka. Ayan. This only goes to show na Ovi is a versatile queen. She doesn't mind going out of her comfort zone, and she showed it in this episode. True. Yes. So, we go now to the other sidekick of Sirena, Tampal Puke, portrayed by Bernie. Okay, Norman, why don't you go ahead and share your thoughts about Tampal Puke? Hi, Mama Bernie. I'm commenting on your performance dito sa Rusical na ito. Well, being Mrs. Tampalpuke or Miss Tampalpuke o basta Tampalpuke, I don't know how to say this politely or how to be subtle about it, pero hindi masyadong nag-shine yung usual na Mama Bernie sa akin for this Rusical. I wasn't able to watch it, of course, ng live. It was a recorded or canned na yung ating mga nakita. Pero, basing it there, hindi siya yung usual na Mama Bernie na pasabog, bongga, at nambubulaga. Medyo lumubog si Mama Bernie sa akin sa performance na ito. Agree ako kay Norman. It may not be the usual pasabog Mama Bernie, but it is the usual play safe Mama Bernie. Well, siguro, I don't know kasi parang hindi niya nabigyan ng buhay si Tampalpuke. Well, if performance-wise, I don't know, hindi talaga siya nag-stand out for me. It's like, yeah, it's good, pero it's not extravagant or it's not awesome enough for me. It's good enough lang. Okay. Do you agree, Mason? Well, ako naman, to be fair naman with Mama Bernie, nang pagkakita ko sa kanya, sabi ko, ang cute naman itong kulay, sabi ko. Kasi very playful siya for me. Parang she was trying to win as well everybody's attention, knowing na she would go against Ovi Kant dun sa performance kasi mag-aagaw sila ng attention kasi silang dalawa yung parang naglalaro-laro dun sa scene. So, in that particular scene, I was waiting, tulad ng sinabi ni Norman kanina, ng pasabog niya, but hindi yun nagawa. I think, kung na-improve lang din yung kanyang makeup, yung kanyang look doon, kasi yung kanyang body as a fish, parang okay naman siya sa akin. Pero yung overall look niya sana, kung mas lalo pang na-improve, siguro mas nalagyan pa ng konting mga pa-shine, pa-sparkle or drama dun sa performance niya, mas gaganda pa yun. Tapos medyo nakukulangan niya ako sa lip sync niya kasi minsan, though nakakasabay siya, hindi masyadong minsan nagkakatugma. So parang for me, particular ako doon, most especially sa Rusical. So, yun lang naman for me. Well, sabi nga ni Norman kanina na canned na yung nakita natin compared to the actual live performance. Pwede din kasing nasa editing kaya out of sync siya. But I don't know, I'm giving her the benefit of the doubt kung talaga bang hindi sabay yung lip sync niya or sabay ba. Kasi it can be the editing Anyways, we go now to the main characters of the Rusical. Si Katkat as Sirena and Didi as Tia Pusit, the villain of the story. So let's start with Didi Marie Holiday as Tia Pusit. Okay, so Didi Marie Holiday didn't go on holiday for this performance. In fairness naman sa kanya, nung nakita ko siya, oh my God, this reminds me of the late Joy Viado na look.
Agree. Oo, diba, nung nakita ko siya, oh my God, Joy Viado, buhay ka ba? Sabi ko na nung nakita, Oo ay, nga, te, no? nabuhay sa Joy Viado sa kanya. Pero, Actually, matagal mo nang sinasabi. Actually, I think it was Jello and you who said na very Joy Biado ang beauty ni Didi Marie Holiday. And diba? tonight, he did it well. So truly slay it. Tapos nung nakita ko siya mag-perform, grabe. In fairness naman kay Didi Marie Holiday, in fairness, inaral niya talaga yung linya, yung pagbuga ng ng bawat kataga, ng linya dun sa menu. Parang sa kumakanta sa live performance talaga. Kung siguro may mic lang sila that time, parang aakalain ko, parang siya talaga yung kumanta eh. Kasi parang kuwang-kuwa niya talaga. Tapos yung kanyang transitions mula dun sa maliliit na details hanggang sa, lalaban ako, parang ganyan. Makikita mo talaga na pinag-aralan niya yung character niya. Alam na alam niya yung character niya. At makikita natin sa kanya yung Ursula, aside of course sa mukha niyang Pusit at Joy Viado, meron pa rin siyang sariling Didi Marie Holiday trademark, in fairness. So, yun lang naman for me. Well, I have to commend, applaud, and so happy. I'm so happy for Didi Marie Holiday. Not just because maganda yung performance niya, but because yung determination hindi nawala. Kasi iba yung ganda ng performance mo, iba rin yung determinado ka. Remember, bottom 2 siya last episode. So, for this episode, she took the challenge of being the villain and taking a major role. Number 2, yung makeup niya on point. Yung damit niya medyo hindi ko masyadong gusto kasi I'm used to Ursula of being the black violet or dark pugita. Pagdating sa kanya dito parang nabusa na suka na pugita na. Pero hindi Namuti. namuti. Hindi kinain ng kanyang damit yung kanyang performance. Bagkus na-highlight pa yung kanyang pagiging villain. So, congratulations, Miss Didi Marie Holiday. Ang galing-galing mo sa performance na to. That's right. Gusto ko lang balikan yung sinabi ni Norman, no, at maadon kasi pinaglaban talaga nitong ni Didi Marie Holiday yung title, yung role na Pusit. Kasi 'di ba, she would go against Arizona Brandy, pero dahil sa gusto niya talaga, Arizona Brandy gave the way naman for her. So in fairness naman. So Okay, Jello? Ako naman, nakita ko dito na yung eagerness ni Didi Holiday to make a comeback, no? Ang galing nung niya she saw an opportunity, grabbed the opportunity, and would not let it go. Tapos, having that said, she came in prepared. Yung years na experience na meron siya performing in the different bars or wherever, doon niya binuhos. So meaning, doon mo makikita yung pagiging seasoned performer ni Didi. Alam niya agad yung character na kayang-kaya niyang gawa ng justification or kayang-kaya niyang gawa ng gawin ng maayos. And yeah, for me siya yung pinaka-stand out. To the point na villain siya, pero na-outshine niya yung bida. Parang mas gusto kong panoorin yung kontrabida. Ganon. Okay. And also, ayun nga, tama yung sinabi mo, Jello, kasi ako in my opinion, sa lahat ng teleserye, parang mas maganda yung kwento kapag mas magaling yung kontrabida. Alam mo yun? Parang Yeah. na-elevate yung show altogether kapag ka magaling yung kontrabida. Kasi kapag ka hindi magaling yung kontrabida, parang boring yung kwento. Yeah. Diba? So, I think Miss Didi Marie Holiday really proved her mettle here in this episode kasi pinakita niya talaga yung galing niya and how she really pushed for the part that she wanted kasi sobra niyang gusto yun. It elevated the entire production. Yeah. So, yeah, we move on now to last but not the least, our bida, our sirena, si Miss Kat, captivating Kat. Yeah. Hi, captivating Kat. Huwag mo kaming aabangan sa kahit anumang kanto dito sa Metro Manila or anywhere here in the Philippines. To me, your performance was not as bright as last week. Kasi, bakit ka mo
anong dahilan, parang gutom si captivating Katkat na Serena. Parang yung mga galaw niya, hirap siya, yung kanyang interpretation, movement, gesture, facial expression, parang hindi niya na-feel na kailangan niya magkaroon ng mga paa. Isa yon. Pangalawa, yung makeup niya, supposedly, dapat 'di ba medyo sikip-sikipan, babae-babae. Parang True. yung makeup niya dito, medyo may pagka-villain pa rin. So, point of reference, may bida, may kontrabida. Tama naman yung sinabi niyo na pag magaling yung kontrabida, mas maganda yung storya. Kaya lang ito, parang nagpipilit mag-Ruby si Captivating Katkat, Ruby as Angelica Panganiban na bida kontra bida. Bida lang naman siya dito, hindi naman siya kontrabida. So, if I'm going to rate it, kung yung usual na Captivating Katkat na 98, 99, ito mga nasa 87 lang or 85. Actually, pareho kami ng notes ni Norman about the overall look. Overall look niya, tapos yung galaw niya. Nakukulangan talaga ako. Sabi ko, ano ba to? Hindi ba to nakalaklak si Madam ng Dayan 35? Dayan 35? Oo, Baka naman. Baka naman. Or micropeel. Ganun. And you know the brand. Diba? I know the brand. Alam na this. Confirm. Truth. Sabi ko, oh my God, si bakla, si Madam. But parang sobrang wala siya sa wisyo. Hindi ko alam kung parang nakainom ba siya or parang kulang sa tulog or whatsoever. Kasi yung Ariel na we were looking for was not the character na binigay niya sa atin. Kasi nakukulangan talaga ako eh. Aside doon sa hindi pa nagkakatugma yung kanyang lip sync, I would credit Angela for saying earlier na baka may problema sa editing. Pero inaabangan ko talaga yung lip sync niya din minsan. Hindi siya talaga nagkakasabay eh. Tapos yung kanyang makeup, dun ako na medyo na-bother ng very light. Kung si bakla, ano ba to? Parang hindi naman si Ariel yan. Si Ariel fresh-freshan, sikip-sikipan. Si Madam parang anak ni Ursula bigla ng kulay. So, alam mo yun, yung parang you were looking for someone like fresh, pero hindi ko yun nakita. Tapos, yung sa performance, inconsistent yung performances. Siya may mga times na malawak yung movements, may mga times na medyo parang asiwa siya gumalaw. So, I was looking for her to own the stage kasi nga siya yung spotlight eh. Siya yung pinaka-character na inaabangan. Si Rena the Rusical kasi, parang hindi mo na-embody. So, ayun. Before tayo pumunta kay Jello, gusto ko lang idagdag. Si Katkat parang bigat na bigat. Parang puyat na bigat na bigat. Parang, alam mo yun na para siyang nakaposas. Matigas yung galaw. Oo, yun parang ang bigat niya talaga na, ano ba, yan ba yung acting mo? Kasi, yan ba yung direction na parang nasa tubig kayo? Pero hindi yun yung naging dating. Parang, hindi siya nag-blend doon sa mga galaw ng iba na free-flowing lang. Siya parang, there was something that hindered her. Parang ganon. True. Ako din, agree din ako sa mga comments nyo, no? Usually kasi kung bida ka, prinsesa ka na bida, dapat inosenteng uto-uto ka eh. Mga ganon yung datingan mo. Yung pagkakasabi pala niya na usually pag prinsesa ka, bida ka, kulang na lang putang ina eh. No? Diba? Parang nawala yung parang inosente siya na madali siyang uto-utuin ni Tiapusit. Wala sa mukha niya. No? Ang tapang pa din nung mukha na dating ni Captivating Katkat. And dun sa mga niya, ang dami kong nakikita na parang likod yung nakikita ko sa kanya, hindi yung mukha niya. Hindi yung harap. So, tama. I agree. So parang ako, nasan yung pagiging princess, diba? Nawala yung flow. Sanay ako kay Hal, sabi niya. Inaabangan ko yung, I wanna be where the people are. Copyright! So, inaabangan ko yung lambot, yung grace. Yun, nawala yung grace. Ano pa rin siya, parang sigang babae sa kanto. Yung hindi maloloko. Siya naman, dapat kasi pag ganun, di ba? Inosenteng uto-uto ka talaga.
Actually, meron akong theory kung bakit parang ang bigat ng pakiramdam nung performance ni Captivating Cat Cat. Siguro yung sa mini challenge, talagang na-hurt siya dun sa trip to Jerusalem. Kaya para kasing yung mukha niya, parang may iniinda siyang sakit eh, di ba? Parang True. meron siyang iniinda na pain. So, I think that's it. And also, tama kayo eh. Tama si Jello dun sa inosenteng utu-uto. Sometimes, yung naivete, I think that's a better word. Mm-mm. Kailangan medyo naive yung pagkaka-portray kay Serena or Ariel. So, ayun, that's it for the performances of the Rusical. Mm-mm. Let's go now to the runway. Ang runway Mm-mm. theme natin is Of course, we're done reviewing the performance of our drag racers. Gusto lang natin i-acknowledge na yung kanilang choreographer, yung nagturo sa kanila ng Yes. steps, si Miss Cecil Martinez, who also choreographed The Little Mermaid here in the Philippines. I think siguro ito yung theatrical version. Congratulations po. Maganda po yung performance ng ating mga drag racers. Para talaga yeah. kaming nanood ng isang theater play. True. I was about to Applause, say that as applause. well. So, good job po. The overall production was very amazing. Kung nandun lang Yes. sana kami ng live, palakpakan Isa talaga lang ang namin. isa lang ang comment ko na hindi ko nagustuhan. Nabitinan ako dun sa kanilang pa-silhouette na color blue nung sa simula. Dadalawang tela lang. Sabi ko, bakit dalawang tela lang? Low tide. I guess we could now move on to our runway. Runway, yes. Eto na. So, yung runway is the shoes. The True. The shoes. shoes. The Uli tayo. shoe. Ano ba yun? Yung sa kanya talaga, Jacqueline Jose, shoo, umalis ka, shoo. Jello, mag-ingay ka. Hello. Yun pa rin. Yun pa rin talaga siya. Walang default ko ata yun. Okay, first to enter the stage was Jade So. Her outfit was this all red, parang devilish Cancer Lady Gaga look. And the shoes don't have heels, parang Lady Gaga din. So what do you think about her runway look? So Miss Jade So came in with an evil queen Cancer-inspired costume. So she was very much in character of her runway costume. And styling naman, parang okay naman siya. Pero yung parang I was looking for hunger eh. Parang masyado siyang tamad maglakad. Alam mo yun, yung parang, okay, parang pa-sweet pa din yung drama niya. So I was looking for, this time, a little fiercer na ganap niya. A little medyo dramatic na ganap niya. May mga... Bakla ka ng taon, mahirap nga maglakad ng walang heel. Diba? Ayun, actually nasabi ko yun dito eh. Dito na parang, Diyos ko si Bakla, ang hirap na hirap si Bakla. So, yung execution niya, hindi niya masyado nagawa ng maayos for me. So, pero yung look niya lang talaga, kung titingnan mo lang siya na nakatayo siya, carry naman siya for me. So, yun lang. Medyo, yun yung parang hinihintay ko pa naman sana. Ayun. To me, yung look ni Miss Jade So, okay naman siya. Ang issue ko sa kanya technically is yung skirt. Kasi, alam natin na hindi siya katangkaran. So, sana yung skirt niya, maikli lang sana. Kasi you could still portray or perform yung gusto mong look as parang devilish or parang somebody who came from the volcano na pulang-pula ka. Pero hindi ka dapat magmukhang maliit. Nagmukha kasi siyang maliit sa akin. Yung, alam mo yung maliit in a negative way na lumubog. Yun. Tapos, yun nga, apparent or very obvious. It's so obvious that she was having a difficulty with the heels or the shoes that she was wearing. Yun lang, medyo hindi masyadong lumabas yung Miss Jade So na fierce, makulit, at very sexy. Ako naman, if nanonood kayo ng Powerpuff Girls, yung isang villain doon, si Him, which stands for His Infernal Majesty, yung naka-red na devil, yun yung nakita ko kay Miss Jade So. Parang exactly yun. Yung hands kasi ni Him,
ano din crab hands din siya, parang crab claws din siya. Tapos red din siya. Exactly the same with Miss Jade. So, I don't know lang kung bakit yun yung naisip niya because the theme of the runway was shoes, 'di ba? Hindi kasi ko agad nakita yung shoes. Ang nakita ko agad is a character from Powerpuff Girls. So, I think yun yung ano niya. For me, minus siya sa akin doon. Hindi niya nabigyan ng justification yung theme ng runway. Ayun, kahit hirap na siya maglakad pero hindi pa rin siya nagkaroon ng impact. Hindi ko nga kasi agad napansin na yun pala yung shoes niya. Walang heels. For me naman, oo, nagmukha siyang maliit. Tama si Norman. I agree with him na dapat hindi mo hina-highlight yung short features mo or parang mas i-enhance mo kung saan ka kulang. Parang ganon. And medyo umiksi yung torso niya because of her outfit. And I don't think her outfit was shoe-centric. And the runway was supposed to be shoes, diba? So parang hindi masyado nag-stand out yung shoes niya for me. It's an afterthought. Yes. Parang nawala nga yung magiging theme ng shoes dun sa runway. Parang mas naging more about her sign, which is correct. Cancer. Anyways, anything more to add for Miss Jade So? No naman. Okay na. Okay, let's move on to Miss Bernie. Ang kanyang concept naman is flower. She's the flower girl. Okay, Well, Norman. to me, si Mama Bernie, siya talaga yung isa sa mga pwede mong abangan during runway. Because, to me, lagi siyang nag-iisip kung ano yung challenge. Of course, we all know naman na bago ka makasali sa Drag Race Philippines at maririnig yung pusa ko, yung pusa dito sa aking unit. Meow! Again, si Mama Bernie, pinag-isipan. Kasi alam naman nating lahat na sa Drag Race Philippines and other drag races in the world, sinasabi yung mga categories. Siya talaga, bawat category, on point. Shoes ang laban, shoes baka mo, gaya ng fringe baka mo. Fringe ang binigay niya. Ngayon, shoes na punong-puno ng floral design. Which is tama. Yun kasi yung tema, yun ang ibigay natin. Correct. I agree. Jen, Si Mama Bernie knows how to stick to the theme, knows how to stick to the plan. Tapos, ina-exaggerate niya. Na, paglabas pa lang niya, ganda ng shoes niya. Parang paso. May mga bulaklak. Pero, anyway, for me lang, I think, hindi naman negative comment, pero yung choice of color na naman niya is the same. White na silver na shimmering, whatever it is, light na naman siya. So, siguro, she could at sometimes play with colors, although yung colorful yung shoes niya, which is, yun nga yung theme mabulakla, maano yung shoes niya Kailangan makita mo agad, maganda yung sapatos niya. Nandun lang yung kulay. Well, sabi ko nga, she knows how to stick to the theme. Pero, again, kung titignan mo siya sa kabuuan, parang yung niya, same color pa din. Although, that's good pa din. To me, Bernie, Mommy Burns, the flower queen, though maliit siya, parang tumangkat siya tingnan dun sa outfit niya, dun sa look niya this time sa runway challenge. Yung nagustuhan ko doon is that yung binudburan niya talaga yung katawan niya ng buong flowers. Siguro dahil lang din doon sa mata niya. For me, yun yung gusto kong i-highlight kasi parang for me, unique siya tingnan. Na yung mata mo, taray, may bulaklak sa isa, wala. Siguro dahil yung isa rin nakakikita, yung isa wala. Charit lang. Pero I love her. I love her personality ng walk niya din. Parang nadala niya ako doon. There were times lang, most especially doon sa execution na pabalik na siya doon sa may likod ng stage na medyo nahirapan siya maglakad. So I would have wanted her to walk more with confidence and sana nadala niya yun ng maayos. Kasi for me, yun yung parang naging downside ng overall runway look niya for me. Ako naman, for Miss Bernie's runway look, she knows what the judges wanna see. Yun yung masasabi ko na parang alam niya kaagad kung ano yung magkiklik and kung ano yung ine-expect. Kaya yun yung binibigay niya. You're right about what she delivers. The judges ask for something, Bernie delivers talaga. 100%. Yeah, it was all about the shoes. Yun yung parang kulang sa outfit ni Jade So Bernie really
nailed that. She made it about the shoes. So next, we have Arizona Brandy for her look na parang Cinderella rubber shoes na basketball player. It's a juxtaposition of two very different fashion styles, and I think she did it well. Si Arizona Oh, my Brandy. take for Arizona Brandy. Well, Arizona Brandy, technically, on point pa rin, on brand. Pero hindi siya yung Arizona Brandy na sobrang tumatak sa isip ko at saka hindi siya yung Arizona Brandy na notable. Kumbaga, this is a safe Arizona Brandy to me. Anything else to Okay, I add, would like, Nathan? pareho kami ng notes ni Norman. I was like thinking kanina habang pinapanood ko, okay, ano ba yung pwede kong isulat dito kay Arizona Brandy aside dito sa, of course, this is a runway look na parang inaabangan ko sana sa kanya. Dinala niya yung character niya na makulit. Dinala niya tayo dun sa mga drama-drama niya. The princess look was good. Tapos the basketball antique was nice. Pero yung shoes, since it was a runway na challenge, I was like wanting more pa sana doon sa ano. Kasi parang nung tinignan ko yung shoes niya, parang okay. Parang for me, okay lang. Parang, I mean, she gave me an average look ng shoes niya. Pero yung overall performance naman niya was average for me this time. Ako naman, for Arizona Brandy, I think siguro nga kung nasa Rusical ka na, tapos ang Rusical nyo is about Little Mermaid, about a princess, di ba? I think ang talagang pumasok agad sa isip niya is another princess, which is Cinderella, which is connected sa shoes. Well, pag nag-runway ka tapos shoes yung theme mo, usually isipin mo is bongga yung shoes, maganda yung shoes. Pero siya, she took it in a way na paglabas niya Cinderella, shoes agad. Kasi yung glass shoes. Although, on the part na dapat apparent or madaling mo makita yung sapatos, yun yung hindi ko nakita. Kasi parang natakpan ata nung dress niya. Siguro sana yung dress niya pwedeng alisin. I think that would be much better. True, Kasi Actually, yung hearing you Cinderella, say that, bigla akong naisip ngayon na, is it the production who made the mistake na having Ariel or kind of a story? Bakit shoes yung sa runway natin? Sa dagat, wala namang sapatos. Hindi naman nagsasapatos ang mga isda, mga mermaid, at kung ano pang mga character. Siguro sana, medyo dikit. Like, kung yung ating Rusical is about mermaids or having the chance to be a human being, mermaid pa rin yun. Sana, something about sea creature siguro yung kanilang feature. Bigla lang yes. pumasok sa isip ko ngayon na parang, oo nga no, si Cinderella kasi yung character na talaga namang sumikat for leaving or accidentally leaving one of her glass shoes dun sa Story. mall. Oo. Mm-mm. Add ko din, sana hindi bola yung iniwan ni Arizona, but the shoes. Oh, yes. Wow. Mm-mm. Oo, tama. Angela. Yeah, tama si Norman, I agree. Parang nakaka-confuse kasi our episode is all about Ariel and then suddenly it's the shoes. Oo, I would appreciate a little more mas connected sana yung runway kaysa ganito na parang walang ka-connect-connect. But then for Arizona naman, parang nagawa na siya eh. Parang I've seen this before. Siguro sa US Drag Race, parang may gumawa na nun na Cinderella or parang Disney princess na naka-rubber shoes tapos nagba-basketball din. I think this is parang recycled concept. Kaya hindi siya sobrang unique. Yun Siguro lang. may Yun lang additional naman. thoughts pa ako. Siguro from the production part nga, I think ang theme talaga nila dapat is princess. Kasi dun sa Rusical nila, Little Mermaid, pero nung nag-Super Serena na siya, di ba may shoes siyang hawak? Yung parang award, I don't know what that should be. Ay, oo, oo, it's yeah, jigsaw that's right. as Oh. I think that it's their attempt to put in all of the Disney princesses into one production, into one musical or yung Rusical nila. Makes sense. Oh, ang Makes galing mo sense. dun, Jello, ha? Love you, Han. In Oo fairness. nga, in Oo, fairness. yung ginawa ni Miss Jade So, na nakulangan tayo sa kanyang ginawang performance doon kanina. At saka lumabas din yun dun sa yung nag-solo act na si Captivating Cat Cat, yung may bumabang
sapatos. May hawak siyang shoes doon, diba? Nung nasa may bato na siya. Makes sense. Basta hindi ko That's makonek. right. Yun lang. True. Totoo. Anyway, the next to enter the stage was Miss Didi Marie Holiday, wearing a disco-inspired outfit, aka parang Diana Ross, and her shoes was this disco ball daw. So, what can you say about that? For our Didi Marie Holiday, let me start off kay Ate Didi na sa malayo ay akala mo ay reincarnation ng Rugirl from Laguna. Oo nga, no? Na ang paborito natin na si Jiggly Caliente. Sa malayo, sa malapitan, muling nabuhay ang ating Tita Joy Biado. Tita Joy, sumalangit nawa ang iyong kaluluwa. Joy Pero Biado. nabuhay ka po kay Didi Marie Holiday. Ayan. Joy Biado na mahaba ang buhok sa malapitan. Sa malayo, Jiggly Caliente. Yon. Pero overall, I would agree to John Santos. Why? Kasi ang gusto nating i-highlight dito is yung shoes. Medyo hindi kasi complementing yung shoes niya dun sa kanyang outfit na pang-itaas. Medyo lang naman. Kumbaga, hindi siya perfectly executed. Pwedeng pumasa, pwedeng mag-blend, pero mas maganda sana kung all black na lang yung kanyang costume or yung kanyang outfit na I think one piece ito na all black lang para nag-shine talaga yung kanyang shoes na may disco balls. Yun lang yung comment ko about Didi Marie Holiday. Pero ang ganda niya at saka ano siya dito, parang handang-handa siyang lumaban. Right. Agree. Yes. So since nasabi na nga ni Norman, dagdagan ko na lang yung, syempre, Didi Marie Holiday being the disco queen, diva that she is. Parang, yung disco ball shoes niya, kailangan pang idikit, kailangan pang i-close up para makita natin na maayos. Pero that was very creative of her, to use yung mga nasirang CDs, tapos pagdikitin mo, tapos gagawin mo siyang shoes. That was very nice. Tapos never pa ako nakakita na ganong klaseng shoes. Yung medyo na-off lang ako doon sa execution na kung nakita nyo, tinapon niya yung kanyang cover-up. Tapos parang hindi niya kinuha ng finesse. So parang kinuha niya lang, ay, okay. So, very wrong pa naman kapag ganon yun. Tinapon mo na. Kapag parang nag-swimsuit ka, tinapon mo tapos kukunin mo agad. Hindi dapat yung ganon. So parang for me, it was like, okay. So parang dapat kung tinapon mo, meron kang dramang gagawin. Yung sa kanya, kinuha niya lang na parang namamalengke bigla. So ganun lang yung nakulangan ako dun sa execution ng drama niya mismo dun sa runway. At yung disco ball shoes was very unique. Pero overall presentation for me, sakto lang. Ako naman, yung Jello? yung ano niya, yung diretso na ako sa shoes niya. Ano siya, hindi ko alam ba't nasa likod. 2 disco balls nasa likod. Para tuloy siyang tut. Parang bayag. Tapos mahaba yung shoes niya, di ba? Siyang genitals. Ayun. Ano ko ba? Sugarcoat. Parang mga parang mga itlog. Oo, parang sige, ganun parang siya. itlog na lang ng kalabaw na kulay puti. Parang ganun siya. Kaya lang, di ba? Hindi ko alam kung tinetry niya i-imitate yung mga, alam yung Chinese shoes ng mga schoolgirls before, yung may parang may nakatali tas may dangling na 2 bilog. I don't know kung yun yung gusto niyang ipalabas, no? Pero yun nga, hindi mo agad mapapansin yung shoes niya unless umikot siya or mag-sideways siya. Parang sabi niya, ang gusto niya dito, Donna Summers ata, no? Diana Ross. Diana Ross. Yes. Yun, parang medyo bitin ako sa pagiging Diana Ross niya kasi talagang mas Joy Biado on point. Actually, if she wanted to be Diana Ross, dapat mas nilakihan niya yung afro niya. Kasi yun yung image ni Diana niya Ross. dito, diba? parang ano lang to kinkilitis. Ano yun? Yung maliliit na kinky. Oo, tapos buhaghag. Ganon yung nangyari. Kasi nga, di ba si... Parang iba na yan. Di ba Diana Ross yung gusto niya? Tama talaga, mas malaki yung afro dapat. Ito medyo bitin. Kasi marami siyang hair fall. Sorry.
O mga shampoo dyan, baka naman. Mm. Pero imagine this ha, kung si Joy Biado ay buhay, for sure ang saya niya. Mm. Kasi Diba? parang nag-tribute si Madam kay Joy Viado. Mm. Tsaka parang, Tribute ba talaga? O kamukha niya parang lang? effortless yung, alam mo yung make face ni Joy Biado na parang yung nakaano yung panga. Parang normal na lang. Default na itsura ni Didi Holiday. Sorry. Yung parang, yung ganun, yung nakaano yung labi na parang hindi ko alam magagalit or what. So yun. Sorry. Pero napansin ko, yung outfit ni Didi Marie Holiday, parang yung outfit last week ni Matilda. Parang may talik. Oo. Mm-mm. Diba? Disco. Yung parang disco Ayun. outfit na mirror ball. Ganun. Nilagay niya sa sapatos. Diba? Baka iniram niya kay Matilda kasi malapit na siya matanggal. Oy, spoiler ka. Hindi, I mean, yung last week kasi, diba, bottom 2 si Matilda. Kaya siguro, hiniram niya muna. Pa-recycle naman ako niyan. Bottom din naman si Didi. Anyways, now that you mentioned Matilda, okay, let's go now to Matilda. Ang outfit naman niya is flowers din, like Bernie, pero mas more sa kanya 60s, parang vintage look. I think, Yon. What can you say naman about I Matilda's think look? dito kay Matilda, hindi ko lang alam kung coincidence, no? Parang palagi silang parehas ng idea ni Bernie. Yung last week, 'di ba, bangus siya. Tapos inihaw naman yung kay Bernie. Na may parang bangus din naka-foil. I think parang lagi silang, hindi ko alam kung coincidence lang, parang lagi silang magka-connect yung ideas nila. For this week's runway ni Matilda, okay siya, flowery, pero parang mas na-outshine nung dress yung shoes theme niya dapat. So, think another slide for Matilda on this runway na naman. So, Right. kayo, anong comment nyo? Norman, ikaw na daw yung comment mo, te. Ba't malungkot ang beshi ko? Siyempre, Jacqueline Jose. Parang, kayo, anong comment? Ba't Parang malungkot ang pinaiyak beshi mo ko eh, na no? yan? Na ano ko ba kayo? Wala naman. Ako na ang ever monotonous yung guest. Well, kay Matilda for this episode, yung kanyang costume na floral, sana hinubad niya yung kanyang long sleeves or yung kanyang cape kasi nilamon ng dilaw yung mga flowers. Tapos, hindi masyadong na-appreciate yung kanyang boot. Kasi nga, basically, stunning na yung taas, may dilaw ka pa. So, yung shoes, let's put it this way. Ang shoes, accessories yan. Pero ang ating theme or ang ating category is shoes. Dapat yun yung ma-highlight. Kay Matilda, ginawa niyang ensemble. At yung shoes is an accessory. Hindi niya ginamit as Yes. the main point of the event. Ayun lang. So, deserve. Grabe, favorite niya siya mga Pero few yung kanyang weeks ago. yung kanyang facial feature, para kasi sa akin, straightforward. Alam kong napakaganda ni Katkat. Maganda si Miss Jade. So, maganda silang lahat. Medyo parang ang plastiko nung sinabi ko yung maganda silang lahat. Pero talaga naman si Matilda, yung Pinaka-pretty. Oo. Mm-mm. Guwapo, tapos ang ganda, maganda ring rehistro. Basta, she's very beautiful. Siguro nga dahil matangkad siya. Sa akin nga kung beauty queen to, kung beauty pageant to, Matilda has the ace. Truth. Yeah. Ano din kasi sobrang busy nung outfit niya. Ang daming nangyayari. Kaya hindi na napupunta yung mata mo dun sa shoes. Yep. Yun yung mistake ni Matilda Pwede pa sana siyang ma-save, pero kasi yun nga yung outfit ni Miss Jade against her. Sila yung para sa akin na medyo weak na hindi masyadong na-portray yung shoes Pero mas ginawan niya ng ganap yung shoes niya kaysa kay Alam mo, Jade Angela, pareho tayo diba? ng notes. Oo, no? Sobrang dami nangyayari kay Bakla. Nangopya Bisihan lang, te. Nangopya ka. Sabi na
Nangopya ka. Sinend niya dito. Charing lang. Oo. Talaga ba? De, basta, but I love her confidence sana. Parang nanghinayang talaga ako nung lumabas siya kasi very, very safe lang. Sabi ko, I was like waiting for her pasabog pa naman sana. Agree. Safe ka na nga sa role mo dun sa inyong Tama. Rusical. Safe pa rin yung outfit mo dito. Ba, nako. Correct. Ano kasi nga Tama. di ba? Sabi mo nga napaso siya. So I think parang nawalan siya ng fighting spirit or what. Trying to be safe lang talaga siya lagi. For this week. So, anything to add Wala na about Matilda? po, Jacqueline. Okay. Ayan. Let's move on now to Kat. And her shoe concept is bamboo stilts. Pero actually, mas nakuha ko Oo. parang Ski. Same. Nangopya din ako. Aww. Okay, so let me start with Captivating Sige. Kat. So, Kadang-Kadang inspired. I love Kadang-Kadang because I used to do that nung baby pa ako. Ang tinggang ngayon, baby face pa din naman. Sorry. Move forward tayo sa comment. Baby naman. Grabe. Okay, so yun sa kanya naman. Defensive si Hal. Gusto ko yung makeup color transitions ni Madam, ni Captivating Kat. For me, stunning talaga siya doon. Tapos, I love her pasabog. Parang dinala niya talaga ako doon sa may Winter Olympics. Si Captivating Kat. Tapos, parang for me, unique yung naging ganap niya doon. Kasi nga, parang lahat sila, meron parang halos may resemblance pareho. Pero yung sa kanya, wala talaga masyadong nakakuha or nakagaya ng ganyung klaseng kulay sa kanya. So, kung white lang talaga yung kinuha niyang theme. So, ayun. For me, what about you, Jello? Ako, I think ginawa na naman niya yung, 'di ba, last week runway ni Captivating Kat, may kutsara tinidor siya. So meron na naman siyang hawak. So this time, kadang-kadang may hawak na naman siya na mahaba or whatever. Tapos may pa-spray pa siya, yung pa-snow. Kasi nga, it's like kadang-kadang crossbreed ng ski. No, yung pang ski. Kaya lang, natatawa ako sa kanya. Sorry, medyo nag-jump na ako. Nakakadalawang disgrasya na siya sa episode na to. Oo nga. Oo, towards the end. Tawa ako doon, nagulat ako. Senadora talaga siya. Deserve. So yun, well, for uniqueness, I have to give it to Kat for the shoes, no. Yun lang. Pero sana okay lang siya. Sana Ate okay lang siya. Kat, we're praying for you, ha? Nako, pinagsama ka namin sa Rosario. Charing. Norman. Well, I can't help but agree na parang nakita na natin tong gantong makeup, gantong hair, ganitong ensemble for Kat. Pero yung take niya na ski, na kadang-kadang na merong sprayer, it's something that I am happy about. Kasi parang, if you're going to look at the performance niya sa Rusical, it was kind of let down. But for this one, medyo may pasabog siya. So, nandun siya sa akin na hindi ka masyadong magaling sa Rusical, pero dito, kahit nakita na namin, meron ka namang something new. Kumbaga, I have to give her an A or she's back to 95 to 96 kasi may pasabog, pinaghandaan, pinag-isipan. Right. Right. Correct. Tama. Yeah. Kat. Actually, nasabi niyo na lahat ng sasabihin Wag ka ko na eh. Wala na ako sasabihin. Oo. Kala ko nangopya ka din. Ikaw na naman yung mag-copy. Ba yan? Kinopya niyo lahat. O sige, para sa susunod natin na Drag Racer, mag-move on na tayo. Mauna ka sa paborito ng lahat, Ovikan. Ovikan. Ikaw na. Ay, ito, sobrang, okay, Ovikan, her outfit was Cowboy Bebop. Ito talagang natuwa yung, anime fan self ko. And, isa pa, this is the first time na nakita ko si Ovikan na hindi siya naka-black. Or hindi siya naka-tool, 'di ba? Ibang-iba yung material na ginamit niya sa damit niya. Naka-brown siya, meron siyang fringes din. And this is so refreshing to see na Ovikan is apparently not that creepy. Creepy lang siya maglakad. What about you guys? Pero girls, wala pa rin siyang kilay.
Truth. Mm-mm. Oh well, Sige. Yes, Jacqueline. Jello, go well, ahead. for Ovikant, Kant. Anyway, Obicat. for Ovikant, yeah, agree. Yung pag-veer away niya sa kanyang spooky brand, no? It shows yung bravery. Hindi ko alam kung bravery ba yung tamang term. Pero, hindi siya takot maging iba. Not just maging iba sa fellow drag queens niya. Pero maging iba doon sa sarili niya din. Like, kaya ko din, spooky ako, pero kaya ko din ng ganito. Kaya ko rin maging all sunny and happy. Hindi lang basta malungkot, dark na parang galit. So, it showcase yung talent niya na na pagiging versa. So, ayun. And then, yung shoes Ay, niya, wait. Versa Let's talaga qualify. ata siya. Versa talaga. Umamin naman si girl na versa ka. yun naman pala eh. Versa. So, yung shoes niya, no? Yung shoes niya na parang extended yung dulo ng sapatos niya. Pag sinipa ka, parang matutusok ka. Mm-mm. Plus yung walk niya, hindi siya nagpa like a queen or somewhat. Talagang stick to the cowboy walk siya na parang siga na hindi ko alam kung hirap lang siya maglakad kaya ganun. Pero it's a good showcasing of versatility ni Ovikant. Ayun. So, para talaga siyang sigang bakla. Pero alam niyo ba, yung una... Sigang bakla. Pero, ay, wala. Kilala ko Di wala. ganun. Charing. Pero alam niyo Excuse ba? me. Naku, Walang siga. wala siga dito. Charing. Pero alam mo ba, nung nakita ko talaga siya, yung unang pumasok sa isip ko talaga, aside dun sa, cowboy, parang na-relieve yung childhood trauma ko about Rumpelstiltskin. Yung diba? Yung Rumpelstiltskin na niya. Spell. Spell mo yan. Basta yun. Spell mo Huwag yan. na natin pa. Okay. Spell mo. Ako nga hindi ko ma-pronounce eh. Spell mo yan, trauma mo. Rumpelstiltskin. Ginugel mo yan. Nispell niya talaga. Basta Ginugel mo yun yan. Basta yun. Anyway, proceed tayo kay Hannah Beshi. Actually, siya yung mas mukhang Rumpelstiltskin. Kasi her outfit was parang Such undin. a classic. Tapos Such a naka-boots classic. siya. Truth. Undine. Ah. Shake, Rattle, and Roll 4. Gandang Manilyn callback Reynes. Candy Panghilinan. Joey Marquez. Favorite ko dito kabisado. yung kanilang landlady si Banji Labalan. Grabe yan. Huh? Giselle Sanchez. Favorite movie ko or favorite part ko ng Shake, Rattle, and 4 talaga yung Undine. Kasi dyan ako takot dati. Pag pupunta na ako ng banyo at number 2 ka na. Tapos marirealize, earna ka na. no? Tapos marirealize mo, nandoon si Undine. Uurong kahit diarrhea mo, di ba? So, to me, yung mga paa na yan, gusto ko yung itapon niya na kasi nadidiri ako sa itsura. Very effective siya sa akin. Pero yung sinukis niya yung Undine, sana dalawin siya ng Undine. Yun. Dala-dala pa niya yung toilet seat, no? Diyos ko, nawindang ako kaya na Beshi, day. Anyway, so since Sige, nasabi Mayton. na ni Norman yung mga kadramahan ni Undine, Diyos ko, wag naman ibalik yung mga nakaraan. Oy, pwede ba, Mayton at saka Jello? Huwag niyong sabihin hindi niyo inabot yung Undine, May mga replay yan. Oo, sa PBO. Saan? PBO, Cinema Sa One? PBO. Cinema One. Cinema One. Sa rentahan before ng mga VHS. Video City. Oo. Ayan, tantanan nyo ako ha, meron yan nun. So, alam nyo yung reference, i-google nyo kung ginoogle mo yung Rumpelstiltskin, whatever. Rumpelstiltskin. Rumpelstiltskin, i-google mo yung Undine. Yan yung talagang every Oh my 90s God. kid nightmare. It's an Oo naman, icon. kilala. Oo, alam ko yun.
Diyos ko, nakakaloka. Diyos ko, pero yung sa overall look naman niya, pero I was like waiting sana na medyo mamasa-masa yung kanyang, yung kanya, Bilang mamasa-masa. nasa gitna tayo ng Ano ba yan? maulan na recording. Sagwa? Mamasa-masa. Oo, mamasa-masa sana yung Undin na gusto ko, na parang hinahanap ko na mamasa-masa na Undin kasi Undin eh. Kasi sa kanya, Hinahanap ko yung itlog. oo, Hindi at saka itlog. Oo, Tapos, hindi yung kasi itlog sa kanya katulad metallic. ng itlog ni Didi Marie Holiday sa shoes Yung itlog niya, yung parang century egg, yun sana may ganun siya. Yung kanyang, yung spook, yung pagiging yaki-durder nung itlog na yun, sana may ganun din siya para complete yung ansam. Totoo yan. So, ayun na nga. Jello. Yung Undin, no? Nung una ko nakita si Hanabeshi, hindi ko alam kung si Undin ba is like, alam mo yung kappa sa Japanese? Yung kappa. Yung parang frog-like creature ng parang tao. Parang ganun yung itsura ng Undin, di ba? Wala lang. Sinabi ko lang. Support. Okay. Okay, thank you. Ayun. Well, yung sa shoes niya, na parang frog-ish duck na hindi ko alam na kulay green. Well, okay lang. Ewan ko, hindi ko na-appreciate yung pagiging shoe niya. I think dahil flappy yung paa or weird shoes, ganun siguro. Nadala siguro nung buong performance niya sa runway yung niya, yung team nung shoes niya. Pero yun nga, tama, kung Undin, hindi siya basa, hindi siya wet. Kailangan mamasa-masa. Dapat mamasa-masa siya. Dati pinantatakot sa akin yung Undin, yung pag na-number 2 ka na daw, yun na yung maghuhugas ng puwet mo. Oh my God! Wag na pumunta ng CR mamaya. Oo, di ba? Yung point of reference ko kasi sa amin, sa hometown ko in Taguig, may river doon. So, parang ang thinking mo, my gosh, yung Undi, naglakad, tumawid ng kalsada, pumunta ng subdivision namin. So, till this day, pag Undi na yung topic, my sister would really not go to the restroom. Hindi ko na lang sasabihin kung sino sa mga sisters ko kasi takot sa Undin. Para kilala ko. Oy, panakot Oo, sa bata totoo dati yan. yun, nung panahon natin. I love you for saying Kapag, panahon diba? natin. Yung dalawa kasi ayaw pang i-claim, mga hayop. Galit na galit yarn eh. Actually, ako ba yun? Pero yeah, I appreciated the callback nga. Para sa mga millennial queens katulad natin. At ikaw naman, Angela. So, what can you say about Hanabeshi? As usual, sinabi niyo na naman lahat. Wala na naman akong masabi. Sige. For the judges, ikaw ang mauunang mag-comment ha. Let's move forward to our comments, our review of the outfit and the look of no less but Mama Pao. Anong masasabi mo? Aming magandang co-host, Miss Angela. Lumiliwanag siya. Parang kukunin na siya ng langit eh. Pero ang ganda. Ang ganda ng outfit niya. It's a level up siya dun sa mga outfits niya from the past episodes. Pero ayun nga, nagulat lang ako dun sa pinakadulo na biglang nag-spotlight na parang, oh my God, kukunin na ba siya ni Lord? Kasi white yung damit niya. Tapos, talagang ni-spotlight siya. So, mas lalong nagliwanag yung damit niya. Ako naman, I like her makeup. Talaga ngayon, on point na mas Angelina Jolie yung kanyang gustong i-portray. Yes. Ayan. Angelina Jolie. Agree. Kasi yung mga past episodes natin, Mama Pao, parang yung isang beses parang Joker na meron pang list yung sa gilid na hindi ko maintindihan. Pero for this episode, on point na Angelina Jolie-ish ang iyong look. So, I love it. Congratulations. Tsaka parang ngayon lang siya nag-dress sa season 2, no? Tama ba ako? Or baka na-miss out ko? Parang Oo, laging diba? jumpsuit yung Yun suot nga eh. niya. Oh, well. Mag-move forward tayo. Yun talaga yung masabi mo. Baka hindi na umabot tayo. Pero, I have to commend Mama Pao for hindi na obvious na nagbabasa siya. Tumitingin na siya dun sa mga drag queens kapag binabasahan niya ng verdict or whatsoever. Binabasahan. Parang si Stedge. Actually, that's how it feels. Let's move forward. Anong Winner. masasabi nyo sa So, sino yung pagbabalik winner? ni
Ay, pagpabalik ba? Hindi pa pagpabalik, parang ano pala to. What can you Pagbisita. say about, Kalad Karen? Parang ito na rin yung look niya the past few episodes eh. Yung parang goldish Mhm. makeup. How about Jiggly Parang Caliente? umulit, I think. Ay, hindi ko siya bet. Yung makeup niya ngayon. Ewan ko ba, parang medyo kalat for me. Yung kanyang, parang hindi on point yung makeup for me. For me ha. Parang medyo, parang nakatatlong coating si bakla na hindi medyo masyadong finesse yung makeup niya for this time. Medyo naguluhan ako dun. Si, John Santos. Si John Santos parang no? Same lang naman, parang lagi siyang naka-coat, suit. I don't know kung suit ba yung suit. Pero parang Oo. ganun lagi. I love his outfit. I love how, alam mo talaga si John Santos, ang trademark niya, kung may trademark or trademark lang din talaga, yung kanya mga catchphrases, sobrang talaga, witty. Ay, Yes, oo. yes. Yes, very intelligent. Matalino. Talagang Too parang, big. Diba? too big. Meron siyang catchphrase last week na, ano yung catchphrase niya last week? Nalimutan ko na, pero yung feeling kapag siya na yung magsasalita, tumatak na sa akin. Parang, pag John Santos, abangan natin kasi witty yung comment, witty yung catchphrase. Yeah. Tama. Yun yung How about inaabangan sa Ann kanya. No? Curtis? Oh, I love her outfit. I love her look altogether. In fair, Ganda ni Ann diba? Curtis dito. Bumisita Oo. ang Showtime host at multimedia art, multimedia queen, diba? But don't forget that she's a singer. Mhm. Singer. Yeah. Katribo ko yan sa mga pagiging singer. Anyhow, I also love the outfit of Miss Ann Curtis. Parang siya, modern take on Catwoman yung... I don't know, kay Catwoman ko kasi unang nakita yung parang may mga pointy something sa chest Sa area. hair, sa Oo. chest area. Oo, so... I'm Parang happy. I'm barena. happy to see her. Tsaka kasi we all know naman din talaga na Ann Curtis Smith is a gay icon. Kasi bakla rin naman siya. Baklang babae. Totoo. So yon, those are our judges for this episode, and they've deliberated, and the safe queens were Arizona, Brandy, Hannah Beshi, Bernie, Ovi, and Katkat. Ayan. So, ayan, I'm just gonna speed this up a bit. The winner of the Rusical for this season was Miss Didi Marie Holiday. Congratulations! Deserve naman. Face to face! Hala, nag-musical na. Harapin mo! Ang taas naman nun. Ang taas. Panalo na winner si Miss Joy Viado. Ayun. So, our bottom queens were Jade Gusto ko talaga and yung suspense Matilda. ng pagkakasabi kay Didi Ayan. Marie Holiday. Naramdaman ko. Kahit alam kong siya na yung panalo, pero yung mukha niya and the triumph, yun talaga. Congratulations, Madam Didi Marie Holiday. Congrats. Congratulations, Madam Didi. Didi Marie You did it. Viado. Madam Didi, you did it. So, ang bottom natin, ang mga Yes. bottom, mga Ayun. botomesa, ay isa ay si Miss Jade Son na Barbie top at saka Matilda. 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 Pareho mukhang Barbie yung ating Yan. bottom two. Oo nga. Ako, Nakakasad. umiyak Ako ako. nasad ako. God naman, bottom ka today. Tapos si Miss Jade So, sabi niyo crowd favorite. Bottom siya ngayon. Kasi naging demonyo siya na demonyo. Nademonyo na. Demonyo. So, puntahan na natin ang kanilang Pero paglalaban. ayun nga eh. Ano ang Yes. kanilang song? Ito talagang song na to. Parang, anong song ulit yon? Gusto ko na Sample. bumitaw. Ng bumitaw! Oh. Alam mo yung gusto ko yung kantahin kaso baka ipatawag ko ng barangay, mami. Actually, dito sa townhouse, na-realize ko may mga kapitbahay ako and it's already past 12 that we're recording. So, bibiglang tumili. Anyways, anong masasabi niyo sa kanilang laban? Who stood out? Actually, Pagkakaahon Sige, naman ito sa Nathan. tampal. Argelo, go ahead. Sabihin ko pa lang yung, well, actually, kung performance man lang naman yung pag-uusapan. Parang walang nag-stood out talaga sa akin, to be honest. Yung parang for me, parang pareho silang walang
parang yung ginawa ng mga judges, parang pumili na lang sila na kung sino yung much better. Yun na lang. So, let me go with Jade So first. Gusto ko yung drama niya. Unang-una pa lang, ay, taray, may padugo si bakla. May blood trickling down her cheeks talaga yung drama niya. Gusto Sabi ko ko, yun. Gusto ko yun. nakuha agad yung attention natin. Sabi ko, ay, kung nakikita mo yung camera, pang finokus agad sa kanya dahil may drama agad sa kanya. Tapos dun kay Matilda, nawala na yung parang kinang niya doon, no? Silang dalawa na lang. Parang defeated na agad yung feeling ni Matilda. Parang, at saka yung feeling na gusto ko na bumitaw, dinala niya na talaga dun sa kanta. Oo. So, hindi niya nakanta ng maayos. Hindi niya na-perform ng maayos. Kung last week, meron siyang pasabog, marami siyang ganaps. This time, parang hindi ko na-feel na meron siyang... Oo, parang wala akong nakitang, bumitaw na talaga na siya, literally. So, akala ko gusto niya lang, pero bumitaw na talaga siya. Totoo, umiyak na talaga siya. So, sad. Ayun. Bago ko lang malimutan, no, nahanap ko na kung sinong artistang Pilipino yung kahawig ni Matilda when she's a girl and she's on AJ drag Perez? and the drag. Medyo hawig niya si AJ Diba? Perez. Si AJ. Pero hawig niya rin si Ruru Madrid. Slight. Ayun, ang decision was for Matilda to sashay away. Face. Yes, crush ko pa naman si Matilda. So sad. Talaga? Ay, sorry. Pero mas may... Oh my God. Crush lang naman. Crush lang naman. Ito naman. Oo. Selos ka agad eh. Siguro kaya nagsiselos kasi binanggit natin matangkad. Grabe! May ganyan na. Oh my God. The shade! Uy, wag ka. Maliit lang naman si Hal, pero matangkad din yan. Char lang. Char lang. Oh my God. May Ay, wala. explicit na tong episode natin. Pero, sige, bago tayo maging greener than green, agree ba kayo na si Matilda yung ating talagang inon ko, na si Matilda ang pinag-sashay away? Ako agree ako. Pero add back lang ako dun kay why Miss Jade so won. The moment na yung padugo niya sa mata, sabi ko agad, ito na yung mananalo. Tapos, at that moment din, siguro nung nakita ni Matilda yun, kasi si Matilda dun sa sing-off nila, wala siyang pasabog eh. Wala siyang something to bring to the stage. While yung performance naman kasi ni Miss Jade, so natuwa lang ako kasi kada movement niya sakto dun sa lyrics nung kanta. So parang as if naka-music video siya for that. Yun lang. So inadback ko lang. Oo, pero nga. agree ako. Oo nga. Tsaka parang dito nga, no, bukod sa bumitaw na si Matilda, parang pagod na siya. Parang, tama na. Ayoko na. Tama, ayun. Pero agree ako kay si Matilda kasi parang ano na rin siya. From the beginning of the Rusical pa lang, nung nag-a-assign na sila ng mga characters, parang doon pa lang na-feel ko na yung energy na defeated na siya. Na ano na agad siya. Worried, na alam mo yun, parang nagkaroon na ng negative vibes dun sa kanyang stint sa Drag Race. Actually, nasabi ko na din kanina yung ganon. Tulog lang. Hindi, yun nga, parang dun sa performance, kasi kapag sinabi mo kasing lip sync parang I was like waiting for pasabog talaga. Bigay niya na lahat. Pero nakulangan pa rin ako sa kanilang dalawa talaga as in. Kaya unang-una, dun kay Jade, so yes, may drama siya, yes, may ganap siya, pero yung buka ng bibig actually, parang hindi siya doon nagmamatch dun sa sa kanta. Parang nilalakihan niya lang yung bunganga niya, parang macharot-charot lang kunyari na may gusto ko na bumitaw, pero parang hindi niya memorize yung lyrics. Pumili na lang yung mga judges kasi nga siya yung may drama. Yung kay Matilda talaga, like parang dun lang talaga siya sa isang space lang. Parang wala siya masyadong, hindi siya umiikot, hindi niya ino-occupy yung space masyado, hindi siya masyadong gumagalaw kung saan-saan para mapansin. At sana man lang kahit huling
hininga mo na, sana ibigay mo pa din. Kasi nga, syempre, nag-umpisa ka, lumalaban ka eh, di ba? Parang, Huling hininga. yun. Huling Diba? hininga. Hihingalo na yan. Ayun. Di ba? Oo, tama. Tsaka pikit siya ng pikit. Yun yung napansin ko dun sa lip sync. True. Hindi siya nagko-connect sa judges. Siguro nga dahil hindi siya prepared, alam niyang hindi niya kabisado yung lyrics nung kanta. Kaya siguro sabi niya na, okay, wala na akong laban dito. Parang nawalan siya ng fight. Kasi nung last week, di ba, na bottom din siya. Tapos siya din yung nag-lip sync. Ang galing niya. Nawala Ang yung galing. learning to win. Totoo. Ang galing niya mabottom last week. Ngayon parang napagod na Parang siya hindi sa ko gusto pagiging yung boss. term na maboto. Ay, sorry. Meron palang magaling Nako, you have to ask every drag racer, magaling ka bang maboto? So, Bottom I think yun yung ating summary for this episode. We all agreed that it's the time for Matilda to sashay away. Ang tanong ko sa inyo, are you guys excited for our next episode? Kasi ako, oo, 100% because I am a great fan of the Diamond Star, the Maricel Soriano. Truth. Ooh. Me, excited na. Ayoko nang masikip. Ayoko Si nang Terry. Terry, ganon. Saka yung walang magbabago sa pamilya ko. Yan, mga ganon yan. I don't need a part-time wife. I don't need a parasite. Yung mga ganon ng lola mo, di ba? Bakit ka aalis? May nagawa ba ako? Kulang ba ako? Gawin natin, ha? Oo, di ba? At parang Gawin natin, Jacqueline. Gawin natin. Kunyari, nasa show mo ako. Kunyari, nasa talk show mo ako. Cut. Kunyari, nasa talk show mo tayo. Pero this time, ako ang host at ikaw ang interviewee. Pero alam mo, sasagutin mo mga tanong ko. Are you fucking with my husband? minsan. Mali. Ikaw naman si Maricel ngayon. Ikaw si Maricel. Gagawin ko yung minsan. Di gawin na lang natin yung next week para may aabangan naman sila. Di ba? Nagsabi Kasi dapat yung minsan mo kasi minsan. Oo, Ay, para dapat may next week aabangan yan. sila. Para Oo, yung diba? Maricel Sige, sige. episode. Oo. Handa nyo na lahat ng Sige, entry sige, nyo. sige. Next. Diba? Ayan, so... Ayun. So, that's it for our episode for Drag Race Philippines Season 2. And thank you so much again to my co-hosts for joining me. This is our second episode doing remote. Yes. Remote recording. Yes, that's right. So, ayan, para sa mga ating listeners, again, please show some love on our social media. Let us know what you thought about the episode para naman makapagchikahan tayo about Drag Race Philippines. Please do follow our Okay? social media. We have Instagram, Cinegix. We also have our threads. We also have our accounts sa X and sa Facebook. Why don't you tell our listeners your social media so they can Sana follow may you then? mag-follow sa akin at sana walang magdemanda sa amin. follow me on Instagram. It's Nomanjay. It's KNOWMANJAY. Wow, na-spell mo ng maayos this time. Ang haba ng space. Hindi kasi napaubo ako, pinigil ko. Again, it's Nomanjay. It's KNOWMANJAY. Ayan. Yes. Ako naman si Mathon, MATHON_ALAGOS. O, Jello, ikaw. Ako na ba? Sorry. Follow Mason, tapos click nyo yung bio niya. Nandun yung ano ko. Nandun yung IG ko. Okay, thank you so much, Miss Jacqueline. And of course, we will be back next week. Thank you so much for listening, and we'll see you again next time here on Cinegeeks, where movies, TV, and all things geek. See you soon. Hear you. Hear you. Huwag mo ako materi-teri.